fans mo ba, nagme-message pa rin sila? Namimiss ka nila sa mapanood? Support pa rin sila sa Um, Meron po akong mga fans na may kanya-kanyang buhay na din. May mga nag-asawa na, may mga profesyon na. Pero meron pong mga nag-stay din. Hanggang ngayon nagme-message, hanggang ngayon nagpo-post about sa akin sa Facebook, sa TikTok. Ayun, lagi po silang nag-ask ng mga project. Minsan nga po, nahihiya ako kasi parang ano bang sasabihin ko project? Parang wala akong masasabi. Sasabihin ko na lang na magpo-post na lang ako ng content, gano'n. Pero ayun, ina-assure ko naman po sila na hindi naman ako titigil. Pero ayun, nagpapasalamat ako kasi hanggang ngayon inaabangan pa rin yung ginagawa. Ngayon na parang get up from Tito Boy, ano yung mga nakikita mong mangyayari sa showbiz career? Ano yung mga sinabi sa'yo? Yung mga pinamis na sa'yo? Wala po, pero may plano po kami this year so far. Maglalabas po ako ng vertical series. Tapos, mga 5 storya po yun. Nakapagkasano po kami ng 2. Yung isa, incest story. Tapos isa, May-December affair. Kasi gusto ko pong gumawa ng bold na, hindi po bold matapang na mga content na hindi ko pa na-try before. Sino ka po-produce? Sila Tito Boy po, at sa akin din, opo. Tapos, yun nga din po, ang documentaries, gagawin ko ulit. yung PBB na for sure na alam mo na nagsala na siya. Naka-visit ka ba? Nagkasama-sama ba kayo sa yung mga former housemates mo? Nagkasama mo? Hindi po ako pero gusto ko nga po sa ano, pumunta. Pero parang nasa shoot kami ng Young Blood. Tapos hindi ko na po inabutan. Parang pagka-uwi po ata, sarado na. Hindi naman sarado, ewan ko. Pero tapos na yung parang visit-visit. So ang ginawa ko, nag-post na lang ako sa social media ko. Kasi syempre din ako nagsimula. Medyo emotional din kasi yun yung unang naniwala sa akin. Ano hindi na kayo nagkikita-kita ng mga housemates? Si Kauri, ayun po ang constant. Si Kauri talaga. Aside sa classmate ko siya, friends talaga. Updated siya sa nangyari sa'yo. Siya rin, tapos na siya. Katapos ang MDL. Updated kami sa isa't isa, mga ganap namin sa buhay. Diyan, hindi ba mahirap makipagsabayan sa mga kasamahan? Like, di ba yung content mo nga is showing yung simple life of being an artist? So, hindi ba mahirap makipagsabayan kapag nagkakayayaan? Or parang makipagsabayan sa lifestyle ng mga kasamahan mo? Dati po, kasi trinay ko talaga mag-fit in. Tapos, nagmumukha lang akong awkward, gano'n. Pero, nice experience naman. Pero now, mas in-embrace ko na lang talaga yung background ko. At hindi kasi ako masyadong palalabas din. Tapos meron lang po akong small circle lang po talaga. Siguro dati ng mga bago-bago, mas lumalabas ako. Ngayon hindi na po. Pero yung glitz and glamour na part ng showbiz na invite Mahal po. Gusto ko man, kaso mahal. Siyempre kailangan mo maging practical. Kung mamimili ka ng damit, ang mahal na di ba? So hindi mo talaga in-attempt na dumating sa point na In-attempt ko, bumili ng mga Ano mga binili mo para... ano ba? bumili talaga ng mga branded or luxury Hindi po, items. mga ano lang. H&M, Ano yung pinakamahal na nabili mo sa personal Ang pinakamahal ko na po siguro, washing machine. Hindi ako ng mga washing machine para sa bahay. Parang 90 plus po ata yun, isang malaki. Opo, may dryer na kasi sumasakit daw yung likod ng nanay ko kapag naglalabas. Sabi ko, In fairness, because of family your pa mom. rin? opo, Pero for yourself, for myself, hindi ko po alam kasi ang phone ko bigay ng fan, bigay po ng mga gamit ko. Noong una nga po parang nahiya ako kasi parang wala ba ako nabibili sa sarili ko. Pero kung titingnan ko din sa ibang banda, parang masaya naman sa feeling na loved ako, binibigyan ako.
So, tapos salamat sa Natutuwa mga kasi nagtitig. sila sa iyo. Nakakatuwa naman talaga, lalo na sa vlogs. Hindi ko po maalala kung anong mahal na binili ko. Siguro relo, 8,000. Ayun. So paano Aljon usual day mo like, pag may trabaho ka, nagko-commute ka lang, gano'n. or ano? Ikaw, sino nagme-makeup sa'yo, ikaw lang din. Nag-makeup ako ngayon, konti. Ako nag-makeup. Ikaw lang lahat. Oo. Pero Tapos, di ba nag-grab ka, mag-i-grab ka, around Metro Manila, hindi ka naman hindi ka nagbabas pa. di po ako marunong mag-bus sa Metro Manila. So, nag-grab ka mo. Nag-grab, minsan in-drive, minsan ang task, minsan joyride. Ano lang. Depende kung nagmamadali po ako mag-joyride lang. So hindi issue sa'yo kasi hindi sa gusto kahit ay hindi ako pwede. Hindi ako dapat sumakay ng mga PUVs. Hindi po ako makikilala masyado sa public, mga transportation. Hindi ko naman po. Kaya hindi naman ako nahihirapan dito. So wala pa sa utak ko na artista ako dapat. Wala. Humble ka na. Papagamit siya ng malaki pag isipin mo. Totoo, kapag isipin ko yun, halimbawa, papasok ko ng school mga 3 times a week. Sobrang patay ako kasi balikan yun. Parang, nagtatry naman ako minsan mag-grab, papuntang from my condo to school. Parang 600, minsan pumapatak ng 800. So pag balikan, almost 2K na din yun. So, ano hindi ka nakakasabay, kunwari sa friends mo na mahilig mag-party, mga ganyan, hindi ka na... Shopping, mag-travel, ganyan. Travel. Sumasama ako siguro pag hiking, ganun. Ah, Running, ganyan. Pero yung party, hindi po masyado. mahilig. Sa buong taon ko po nga, 7 years, 8 years, siguro 3-4 ako pumasok sa club. Mga after party pa. Taong bahay. Tapos libre pa yun. Libre pa yun. After party. After party pa ng show niyo. Pero yung mga labas, Official business. So would you say ba Aljon na, would you say Aljon na parang for mga artista like you na, still trying to get their parang biggest breaks, parang ganyan talaga yung parang reality nila na ano pa rin, nag-trend, nag-boost, parang it's not as parang glamorous as what people think. Parang ganun para sa inyong mga ganun artista. opo. Ewan ko, sa akin lang naman. Huwag mag-try hard sa mag-fit in. Kasi mahirapan ka lang din. Saka kung yung pera mo, i-save mo na lang yan. Ano mo na lang sa investment. Yung namanggit mo rin kanina yung walang lugar yung cringe sa dito sa showbiz. Parang ba't sa'yo ba? Ano ba yung parang cringe for you? Ano yung parang hindi mo magawa or parang ayaw mong nakikita yung sarili mo na ginagawa? Nakikringe po ako pag nag-overshare ako. Kasi Like na. mahihain ako dati. Hanggang ngayon naman. Pero yun nga, gusto kong maging, hindi naman cringe na for the sake na maging cringe lang. Parang cringe sa akin yung mag-overshare. Pero kung yun yung makakatulong sa akin, yun yung gagawin ko. Pero at least ikaw, what you share is yung ginagawa mo, yung something na, yung talagang regular. Kasi iba, they will share something na magpapretend sila. They will spend, papakita nila yung ganito ang lifestyle nila. Kahit hindi naman talaga gano'n. Diba? Pero at least ikaw, what you show, what you share is yung ikaw talaga. Diba? Ayun. So, kapag magko-content din kayo, yun, pakita nyo lang yung kasi merong makakahanga sa ginagawa mo. Dito rin. Ay, sige. Sorry, Thank you. Dito rin. So, natagayin natin. Sige po. Thank you.